Katulad ng tanong sa Galatians, na-receive nyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod nyo sa kautusan? O sa pamamagitan ng paniniwala nyo sa mabuting ebanghelyo? So, at ang fruit of the Spirit, sabi rito, love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control. At sa dulo nun sabi, etong lahat na binanggit, hindi tulo. Bunga yun ng Spirit. The fruit. So makikita po natin sa chapter 3, chapter 4, even chapter 5, pagkatapos i-mention yung tungkol sa grace, ang sunod doon, yung sa chapter 5, ang bunga. Hindi po natin kailangan pilitin na tayo magmahal sa Diyos at magmahal sa tao. Hindi po natin kailangan pilitin na maging masaya. Yan po ay magiging kusa na bunga. So, yun lang po ay magiging bunga. Hindi po natin kailangan pilitin yung ating sarili na maging faithful. Yan po ay bunga ng banal na Espiritu. Dahil sa grace at sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba, meron po akong gustong sabihin sa inyo. Alam niyo po ba na ang law is not meant for the Christian, for the unbeliever, for the God's beloved? Hindi po para sa kanila. Kundi ang law ay para sa mga hindi pa nakakakilala at taliwas sa Ebanghelyo o mga uma-against sa gospel of God's grace. Nakasulat po yan sa 1 Timothy chapter 1, verse 9 to 11. Sabi rito, we also know that the law is made not for the righteous. At alam po natin, tayo naging righteous, hindi dahil sa ating ginawa. We become righteous through our faith kay Jesus, sa ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya tinawag ritong righteous. Sabi rito, we know that the law is made not for the righteous, means for the Christian, hindi para sa Christian, hindi para sa mga anak ng Diyos, but for the law breakers, which is the unbeliever, na hindi pa naka-experience ng grace. And for the rebels, the ungodly, and sinful. Verse 10, for adulterers and perverts, and for whatever else is contrary to the sound doctrine. Para sa kanila po yung law. At in verse 11, that conform to the glorious gospel of the blessed God. So para sa kanila po yung law, lahat ng uma-against sa glorious gospel. Ang pagka-mention po is glorious gospel. Because the old covenant, merong glory. But the new covenant, the covenant of grace, is much glorious. Glorious. Much better promises. Kaya sinabi rito, glorious gospel. Yan po yung gospel of God's grace. Nasabi rito, which He entrusted to me. Kay Apostle Paul. Itong glorious gospel, itong gospel of God's grace, na ini-entrust po sa atin ngayon. Pinagkakatiwala itong gospel of God's grace na dapat i-proclaim at kung saan tayo dapat manatili. Alam niyo po, kung meron tayong pagkakaingatan ngayon, ay ito po yung dapat natin pagkaingatan. Sabi sa Hebrew, chapter 12, verse 15, see to it that no one misses the grace of God. Yan po yung ating pagkaingatan. Naway, hindi nyo po ma-miss sa buhay nyo yung inilaan at ibinigay na grace ni God para sa inyo.
At mamimiss niyo po yan kung hindi tayo sasampalataya. Through faith, we will have access to this grace. At naway, ang inyong pinaglilingkuran na simbahan, na church, yung mga nililid niyo sa Panginoon, naway, hindi niyo po maiumit at naway, by God's grace, hindi po nila mamiss yung nilaan, yung ibinigay, yung ginawa ni Kristo na grace para sa kanila. See to it that no one misses the grace of God. In Revelation chapter 22, verse 21, the grace of the Lord Jesus be with God's people. Ang grace po ng ating Diyos, sabi sa pinakahuli na book, pinakadulong chapter, in chapter 22, verse 21, the grace of the Lord Jesus be with God's people. Hayaan natin na ang grace ni God ay mapasa mga tao ni God, sa mga anak ni God. Hayaan natin na makarating to sa kanila. Hayaan natin na marinig nila to. Hayaan natin na ma-experience nila ang freedom, ang peace, ang joy sa covenant of grace ng new covenant at hindi sa covenant of law ng old covenant. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo on the cross. Hayaan natin si Jesus ang ma-exalt. Hayaan natin ang cross ni Jesus ang ating i-proclaim at ipagmalaki. Alam niyo po, gusto ko po kayong ma-encourage. Hindi po ako kumakanta, honestly. But it is for God's glory. Hayaan po natin na ibalik ang grace. Hayaan po natin ibalik ang amazing sa grace. Yung amazing grace. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Thank you, Lord. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Praise you. In Jesus' name.